Magandang buhay sa bawat isa. Patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa araw na ito ay muli na naman nating ipapahayag ang kadakilaan sa ating Panginoon sa araw ng ating pagsamba na ito ay hindi natin kinakalimutan na alalahanin ang ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay, kung paanong binago ang buhay natin, sinamahan tayo ng Panginoon, pinagpala tayo ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay, iningatan, binigyan ng karunungan at kaalaman, kaya wala po tayong dahilan para hindi po natin sambahin at purihin ang ating Panginoon sa araw na ito. Kamusta na po ang ating mga paghihintay habang tayo naka-quarantine? At yung iba ay clustering pa rin, mayroong mga scheduling ang paglabas, pero dito po sa amin ay araw-araw pwede na pong lumabas. So nasa GCQ na po kami. Pero ganon pa man, habang tayo ay naghihintay, matyagang naghihintay sa mga darating pang panahon kung kailan matatapos ito, naniniwala po tayo, hindi po nasasayang ang ating paghihintay. Amen po ba? Just wait on the Lord. Okay. Alam nyo, itong paghihintay, itong waiting ay isa sa pinaka nakakainip na kalagayan. Ano po, yung maghintay ka, no? Siyempre, conforme daw sa ating paghihintay. Kung alam mo may darating na hinihintay mo, siyempre excited ka. Pero kung walang katiyakan ng ating paghihintay, ito po yung isang nakakainip na sitwasyon sa ating buhay. Alam nyo, palasak na yung salitang wait yung wait lang, lalo na kapag inuutosan natin yung ating mga anak. Lagi mong maririnig ay wait lang, wait lang po, mamaya na po, saglit lang po. So ano kaya mararamdaman ng magulang sa mga anak kung puro wait lang ang maririnig natin kapag mayroon tayong ninanais na ipagawa sa kanila? Siguro minsan bumabawi din yung mga magulang, no, kapag humihingi ng pera ang mga anak, sasabihin naman, anak ko, wait lang. So nakakabawi tayo minsan, pero alam naman natin na itong word na wait lang ay paminsan-minsan meron din tayong mga natututunan dito. Okay, dito na de-develop yung ating mga attitude. Kaya pag ito ay pinag-aralan natin, ay naniniwala tayo na hayaan ng Diyos na mangyari sa atin itong maghintay. Ayan. At kasi maraming klase ng paghihintay, di ba? Na tayong nararanasan sa buhay natin. Katulad ng kapag tayo ay may hinihintay na tao, waiting for someone, yung mga tao na kung saan ay meron tayong usapan, o makikita tayo, hintayin mo ko, o anong oras, o ganitong oras. Ayan, pagka meron namang naghihintay tayo sa airport, darating yung ating kapamilya galing abroad, so naghihintay din tayo. So, naghihintay tayo ng mga tao na kung saan ay gusto natin makasama habang buhay, partner in life. At naghihintay tayo sa mga tao na kung saan ay magdadala sa atin ng ayuda o kaya ng pagkain. So, magandang paghihintay yan. At yung mga tao na kung saan ay matagal nang nawalay sa atin na ating hinihintay, so nakapapanabik yung paghihintay na yan. Tayo, sino ba talaga yung hinihintay natin? Alam ko na nararanasan natin ang maghintay sa wala o sa isang nakakainip na paghihintay na hindi mo alam kung darating o hindi, no? Mayroong mga tao ayaw na ayaw maghintay, yung mainipin ba? So, meron ba tayong mga hinihintay na mga maniningil? Naku, yan ang mahirap hintayin, no? So, yung mga mangungutang, may darating sa bahay natin, o yung mga tao na pasaway sa buhay natin, na kung maaari huwag nang dumating sa buhay natin, ano? Alam natin na parte na ng buhay natin yan. So ano ba ang pakiramdam ng walang inaasahang hinihintay? Siyempre,
umaasa ka do sa tao pero hindi naman sila dumadating do sa oras na kailangan natin sila. Lalo na ngayon, no, hirap ng buhay dahil sa krisis. Sino bang tao ang maasahan natin na darating sa buhay natin? O ano ang pakiramdam kung dumating na ito sa buhay mo? Yung mga taong nagkakaloob ng ating mga pangangailangan. At naniniwala tayo, maraming tao ang dumarating sa buhay natin na totoong nagmamalasakit sa atin, kaya naman masaya ang puso natin na sila ay tanggapin. Ayan. Ano bang klaseng paghihintay pa? Okay, pangalo, yung paghihintay sa pera. Yun ang masarap hintayin, no? Yung mga financial needs natin, kung may mga nangako na magbibigay o magbabayad ng utang sa atin, o sweldo ba ito o ayuda ba ito galing sa DSWD, sa DOLE, sa SSS or sa remittance, syempre iba din ang pakiramdam kapag ito ay alam natin na darating sa buhay natin. Pero kumisan kapag wala naman tayong hinihintay, ay nakakalungkot din. Bagamat ganoon ang nagiging sitwasyon, alam natin na nakakasurvive tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. At kung may dumating man, hanggang saan ba aabot ang mga ito? At hanggang kailan tayo maghihintay? Kapatid, baka tayo ay naiinip na sa mga paghihintay na dumarating sa buhay natin. Ang tanong ko, kaya mo pa bang maghintay? At alam naman natin na ano man yung halaga na dumarating sa buhay natin, ay pasalamatan natin sa ating Panginoon. Pero maniwala kapatid, may darating sa buhay mo sa mga pinansyal mong pangangailangan. At ang isa pang mga paghihintay ay tinatawag na waiting for your dream. Ayan. Ano ba ang mga hinihintay natin, mga pangarap sa panahong ito? Ayan, yung pangarap natin na makatapos ng ating pag-aaral, hinihintay natin yung mga graduation natin, pero hindi nangyari, ano? Yung iba ay gumagraduate na lang sa loob ng bahay at ina-announce na lang, and then, so nakakalungkot dahil sa kauna-una ang pagkakataon, yung mga gumraduate na kung saan ay nanais na makaakyat sa stage at masabitan ng medalya, no, ay hindi po nangyari ang mga bagay na iyon. Ano pa bang mga pangarap natin? Pangarap natin na makapagtrabaho, pero nakapagtrabaho tayo ay bigla namang dumating yung krisis na ito, napatigil si trabaho at naging tambay tayo sa bahay, at unti-unti ay nawawalan pangarap natin. Yung pangarap natin na makapagtrabaho sa abroad, so parang hindi nangyari. Sa iba siguro, okay, mga pangarap natin makabili ng mga bagay na gusto natin, bahay ba to, sasakyan ba to, gadget ba ito, hinihintay natin ang mga bagay nito na dumating sa ating buhay. At habang may pinapangarap, ay walang katapusan ng paghihintay sa mga bagay na ito sa buhay natin. At sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, so sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan, so meron pong isang klase ng paghihintay na para bang ang paghihintay ay nagiging isang napakagandang sitwasyon sa ating buhay. So kaya lang mahirap dahil inilalagay ka sa isang sitwasyon na kailangang ayusin ang damdamin at magkaroon ng pagsusuri sa sarili kung bakit dumaraan tayo sa ganitong sitwasyon, upang malaman natin ang ating mga pagkukulang sa Panginoon at ayusin ang mga maling relasyon natin sa ating Diyos. Sa palagay ko, mayroon ngang mabuting maidudulot ang paghihintay na ito kung ganito naman ang mararanasan natin sa buhay, yung maranasan natin kung ano yung ninanais ng Panginoon sa buhay natin. Nais ko pong basahin ang ilang talata sa banal na kasulatan dito sa Panaghoy 3:19 hanggang 26. Sa English po yung Lamentation, 3:19-26. Isang panambitan habang siya ay naka-quarantine. Ito.
Sabi niya po dito, simpait ng apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naalala at ako'y labis na napipigati. Gayunman, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang banal na salita. Salamat sapagkat naniniwala tayo ng pagsama ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaral nito ay makapagbibigay ng pang-unawa sa bawat isa sa atin. Okay, ito pong ating binasa na ito ay isang klase ng pagdaing sa kanyang kalagayan at maaari din naman itong maranasan natin sa ating mga buhay. Siya po ay nakakulong, nakatanikala, siya po ay nakakaranas ng iba't ibang kahirapan sa kanyang kalagayan at siya po ay dumaing sa Diyos. At ang hindi magandang sitwasyon nito ay maaaring maranasan natin o ng maraming tao na katulad ng nabanggit dito. Sino ba naman ang hindi mag-aalala sa panahon na walang katiyakan kung ano ang mangyayari sa susunod na panahon, katulad na nangyayari na ito sa atin. At kung ang laging laman ng mga balita ay ang patuloy na pagdami ng mga apektado ng sakit na ito, ng coronavirus, at makikita natin ang unti-unting pagbagsak ng ekonomiya ng bansang Pilipinas, ay talagang magkakaroon tayo ng mga alalahanin sa buhay natin. Katulad ng pagdaing ng sumulat ng panaghoy na ito. Talagang kung makikita natin ang hindi maayos na kalagayan ng marami na nakikita natin na sa kanilang kahirapan ay parabang nababagabag ang ating damdamin na kahit gusto nating tumulong, hindi tayo makatulong dahil tayo mga apektado din. Naniniwala ako mga kapatid na sa panahon ngayon ay ang kaaway ay nandilin lang at naglalagay sa ating kaisipan ng mga bagay na ito na katulad ng nabasa natin na sinabi dito na siya ay mayroong mga alalahanin o kabalisahan. Ang sabi dito, yung tinatawag na anxiety, kaguluhan ng kaisipan, kalituhan, kasama ang pagkatakot at pag-aalinlangan. Napakaraming mga alalahanin sa buhay. Wala pa nga yung COVID Marami ng alalahanin dumating pa itong mga pandemya na ito. Ngayon, karamihan sa mga tao ay wala na pong inaasahan sa kanilang buhay. At inilalagay ng kaaway sa ating isipan na kapag ito'y hinayaan nating maglaro sa ating isipan ng mga alalahanin na ito, ay hindi na tayo makakapag-isip ng mga solusyon kung papaano tayo makakasurvive sa mga alalahanin nating ito. Kaya talagang nakaka-stress ang mga kabalisahan na ito, ang mga pagkatakot na ito. Tapos napakarami pa nating napapanood ng mga video, mga tungkol sa second coming, mga 666, sa mga ini-inject na microchips. So, napakaraming mga pagkatakot na inilalagay sa atin ng kaaway. Kaya ang mga tao ay sobrang nag-aalala. At sa sobrang pag-aalala nito, ang sumunod ay pangalawa, yung paghihirap. Yung paghihirap na minsan kulang na nga ang gastusin sa dami ng bayarin, mas lalo ngayon. So dagdag pahirap ang mga gastusin at pagkain. Iniisip mo lagi na papaano na ang bukas, di ba?
So, kaya yung iba gumagawa ng iba't ibang kaparaanan, nag-online selling, kung ano-ano na ang binebenta. So, napakaraming binebenta para lamang makasurvive. At kung minsan, nakakaras na paghihirap sapagkat ang daming mga nagtatanong ng HM, pero wala namang bumibili, kakaunti ang bumibili. So, nakakapagpahirap ng kalooban, no? Ang daming nawalan ng trabaho. At doon sa kawalan ng trabaho, nasa bahay ka, may darating ka pang bisita. Darating si Bill, dumarating si Jonah, dumarating si Judith. Pag dumating si Bill, kasama si susunod na si Jonah, ano? Tapos Judith na. Magbabayad ka na dahil due date na. Kaya talagang nararanasan ng mga tao ang iba't ibang kahirapan. At talaga namang hindi na malaman kung paano ang gagawin sa buhay para makasurvive. At sa kanyang paghihirap na ito, ay ang susunod ay pangatlo ang kabiguan. Yung dami mong plano ngayong 2020 at napakarami mong gustong gawin, magbubukas ka ng mga business at kabubukas mo lamang nagsara na dahil sa COVID na ito. Kaya marami mga business ang bumagsak, naudlot ang mga pagtatapos sa school, pumutok ang taal, natigil ang pag-aaral. Ngayon naman, hindi naman makapag-aral, hindi makapag-enroll dahil hindi pa tapos ang COVID na ito. So imagine niyo kung anong kabiguan ang mga dumarating sa buhay ng tao. At talaga namang parang hindi na makakatagal ang mga tao. Yung iba kapapasok lang sa trabaho, matagal na pinangarap, tapos nawala na naman. Buti nga ngayon yung iba nakakapasok-pasok na. So marami mga kabigo ang dumarating sa buhay natin. At yung iba'y napako na lamang sa bahay. Wala nang magawa kundi maghintay ng mga panibagong pagkakataon sa kanilang buhay. At kapag naiisip natin ang mga kabiguan natin sa buhay, ay nakakaramdam tayo ng pang-apat, kapighatian. Ito, naramdaman ng sumulat nito. Itong kapighatian na ito yung paghihirap ng ating kalooban, na halos wala na tayong kapahingahan. Napapagod ang ating isipan. Laging umiiyak, dumadaing, nananalangin na matapos na ang ganitong sitwasyon sa buhay natin. Kaya marami ang natutuluyan dahil sa kapaguran, sa stress, sa kaiisip, samahan pa ng pagkawala ng pamilya na nahawa ng COVID. Parang ang sakit sa kalooban ang nangyayari sa ating buhay, sa ating pamilya at sa ating bansa. So ibang klaseng kapigatian itong nararanasan ng maraming mga tao. Kapag ka nanonood ka ng mga news at magbabrowse ka dito sa yung Facebook, napakarami mong makikita na kung saan ay dumadaing. Meron na talagang nagsasabing baka kung pwede po ay matulungan nyo po kami kahit pambili ng gatas ng aking anak. Tulungan nyo po kami na makauwi sa aming probinsya dahil na-stuck po kami dito sa Manila. Kami po yung nag-apply lang ng trabaho, hindi na po kami nakauwi. Nakakahabag ang marami dahil grabing kapighatian na kanilang nararanasan. At sa kabila ng lahat ng mga paghihirap na ito, itong tao na ito, dito sa panaghoy na ito, ay biglang mayroong naalala sa kanyang buhay. Ang sabi dito sa verse 21, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong, nasabi dito, naaalala ko. Imagine, naranasan niya,
Naranasan niya ang kabalisahan, naranasan niya ang kahirapan, naranasan niya ang mga paghihirap at mga kapigatian sa kanyang buhay, ay inalala ang mga katangian ng Diyos. Habang siya ay naghihintay, habang siya ay naka-quarantine, ay mayroon siyang naaalala. Anong naalala niya? Una, naalala niya, ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Ayan, sabi do sa verse 22a. Inalis ang kabalisahan ng maalala ang pag-ibig ng Diyos. Di ba yung una, kabalisahan? Nawala yung kabalisahan niya eh. Nung naalala niya na ang pag-ibig pala ng Panginoong Yahweh ay hindi nagmamaliw. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nawawala. Hindi nagkukulang ang pag-ibig ng Diyos. Kahit nasa mabigat tayong sitwasyon, kahit ano pang nararanasan natin, hindi nababawasan ang pag-ibig ng Diyos. Ito po yung kanyang naalala, na dapat din nating alalahanin. Hindi po totoo na nararamdaman lamang natin ang pag-ibig ng Diyos kung tayo ay pinagpapala, may kasiyahan, masaya ang buhay. Doon lamang natin nararamdaman na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Masigit nating mararanasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos kapag tayo'y nakakaranas ng mga kabalisahan sa buhay natin. Dahil yung panahon na iyon ay mas kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos. At alam ng Diyos na kailangan natin ng pag-ibig niya. Kaya sa tuwing tayo po'y nababalisa, alalahanin natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Yan po ay laging ipinagkakaloob sa atin. Lagi po yung nariyan yan. Na kapag inaalala natin ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya nga pala ang kanyang bugtong na anak, ganyan tayo kamahal ang ating Panginoon. Na kung saan ay nasa kadiliman tayo, nilagay tayo sa kaliwanagan, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kapatid, alalahanin natin, mahal na mahal tayo ng Panginoon at kailanman ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pangalawa, naaalala ng taong ito na ang kahabagan ay walang kapantay. Ang kahabagan ng Diyos ay walang kapantay. Sabi sa verse 22. Yung kanyang mercy, yung kahabagan ng Diyos na galing sa kanyang puso, na habang tayo'y naghihirap, ay lalo tayong kinakahabagan ng Diyos. At sinasabi ng Panginoon, nakakahabag naman ang anak kong ito sa kanyang kalagayan na iyon. Ayan. Dahil ayaw ng Panginoon na manatili tayo sa paghihirap at kawalan, dahil ang Diyos natin ay maawain sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kahit nga tayo, di ba? Nakakaranas din tayo, nakahabagan, na kapag nakikita nga natin yung mga tao. Kung mahabagin tayo, kung ang tao ay mahabagin at nakikita niya, ang mga tao, kahit hindi niya kilala, ay tinutulungan niya. Na kahit meron din siyang pangangailangan, pero pag naramdaman niya ang awa, ang kahabagan na ito, hindi niya maaaring hindi tutulungan ang tao na iyon. Totoo po yun. Yung mga tao na kung saan ay nahabag sa mga taong humihingi ng tulong dito sa Facebook. Agad magta-type, taga saan ka ba? Saan ka ba pwedeng katagpuin? Saan ko ba ipapadala itong gatas na ito o itong pangailangan mong ito? Dahil nahahabag po sila. Ang Diyos pa kaya, ang hindi mahabag sa mga taong nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Sapagkat naniniwala tayong laging nariyan ang pagtulong ng Diyos, sapagkat nakatatak na sa puso ng Diyos ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Kaya asahan po natin ang mapagpalang kamay ng Diyos sa panahon na ito, sapagkat ang Diyos natin ay mahabagin sa mga taong nakakaranas ng kahirapan. Amen po ba? Pangatlo, naalala ng taong ito
na ang katapatan ng Diyos ay napakadakila. Ang sabi sa verse 23, ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo ay dakila. At habang nararanasan natin ang kabiguan, ay naalala natin na ang Diyos ay tapat sa atin. Katulad ng taong ito na sumulat nito. Bigong-bigo siya. Nalulungkot siya. Pero naalala niya, tapat nga pala ang Diyos. Na ang Diyos nga palang pinaglilingkod ako at pinagtitiwalaan ko kailanman ay hindi niya ako pwedeng pabayaan. Sapagkat tapat ang kanyang pangako sa akin. Katulad ng mga pangako sa bawat isa sa atin. Kapag sinabi niya, ay kaya niyang gawin ang mga bagay na ito. Alam niyo na maranasan ni Joseph the Dreamer ang bilangguan. Alam niya na darating ang panahon na itataas siya ng Panginoon. Kaya he learned how to wait. Naghintay siya ng mahabang panahon. Alam ko, almost 15 years siya naghintay bago dumating yung pangako ng Diyos sa kanya. Na siya itataas ng ating Panginoon. Hindi siya nanatiling naka-quarantine. Inilabas siya ng Panginoon para gampanan ang bagong tungkulin na iniatang sa kanya ng Panginoon. Hindi na bilang lingkod o katulong sa bahay, kundi isang tagapamahala sa buong bansa. Kaya maniwala po tayo walang puwang ang kabiguan sa atin dahil naniniwala po tayo hindi pa tapos ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Na kapag tayo nakakaranas ng mga kabiguan, alalahanin natin ang buhay ni Joseph the Dreamer. Kung papaano nakaranas ng maraming kabiguan at kahirapan sa buhay. Naalala niya pa rin na ang pangako ng Panginoon ay mananatili sa kanyang puso at inaasahan niya pagdating ng panahon mangyayari ang mga bagay na ito. Pang-apat, di ba? Sinabi doon na siya ay nakaranas ng kapigatian. Ang sabi dito sa verse 25, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Number 4, mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Naalala niya ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos na sa kabila ng kanyang kapighatian ay naalala niya, mabuti nga pala ang Diyos sa akin. Ayan, tayo ba inaalala natin ang kabutihan ng Diyos sa atin o lagi nating inaalala, wala na akong pag-asa, paano na ang buhay ko? Alisin natin ang mga alalahanin na iyan. Sapagkat kahit anong kapigatian ang ating nararanasan, ay meron tayo isang napakalaking Diyos na mabuti kailanman. Di ba lagi nating sinasabi, God is good all the time. And all the time, God is good. Dito kabutihan ng Diyos, kung ilalagay natin sa puso't isipan natin, mararanasan pa ba natin ang kapigatian? Hindi na po. Sapagkat alam natin, subok na natin ang Panginoon na noon pa man ay hindi po siya tumigil sa kanyang pagkilos sa buhay natin upang may pagkaloob sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Patuloy niyang pinaiihip ang hangin. Patuloy niyang pinasisikat ang araw. Patuloy niyang pinatutubo ang mga puno at halaman. Patuloy niyang pinaiihip ang hangin upang tayo ay makahinga at mabuhay. Kaya lang kuminsan, hindi po natin naaalala mga bagay na iyan. Pero ngayon tayo ay naka-quarantine, alahanin po natin mabuti ang Diyos sa atin dahil patuloy niya tayong binubuhay hanggang ngayon. Sapagkat mayroong pandakilang plano ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat sagana ang biyaya ng Diyos sa atin na kahit nga yung ating mga hindi hinihiling sa Diyos ay ipinagkakalob sa atin.
Kaya, wag po nating hayaan na hindi po natin maalala ang kabutihan ng Diyos. Habang inaalala po natin ito, nawawala ang mga kapigatian sa buhay natin. Kaya naman isang desisyon na ginawa ng naghihinagpis na ito. Ang sabi sa verse 26, ito po ang kanya sinabi, kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. The Lord, ang sabi sa 25, the Lord is good to those who wait, who wait for Him, to the soul who seeks Him. And verse 26, it is good that one should hope and wait quietly. Sabi doon, wait quietly for the salvation of the Lord. Nakakaya po ba nating maghintay ng may katahimikan? Hindi naman ibig sabihin ay hindi na po tayo magsasalita. O kaya ay magtutulog na lamang tayo at maghihintay. Wala na po tayong gagawin habang naghihintay. Kundi ang umasa na may gagawin ng Panginoon sa buhay natin habang tayo naghihintay. At ang paghihintay ay hindi po yung hinihintay po natin matapos ang krisis na ito, itong COVID na ito. Ang hinihintay po natin ay yung gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Ito po yung hinihintay natin. Kasi tayo, kaya tayo napapagod maghintay. Kasi ang hinihintay natin matapos ng COVID na ito. Ang hintayin po natin yung gagawin ng Panginoon. May ginagawa ng Panginoon at meron pa siyang gagawin sa buhay natin, sa pamilya natin at sa bansa natin. Ano ba ang kabutihang may dudulot ng waiting on the Lord? What is good in waiting on the Lord? Number 1 is waiting strengthen our heart. Sabi po dito sa mga awit 27 verse 14, maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Sabi sa English, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Akala lang natin ay nakakapanghina ang paghihintay. Maring, kung walang kabuluhan ang paghihintay sa kawalan ang ginagawa natin. Pero kapag isinama pala natin ang paghihintay sa paghihintay ang Panginoon, ang puso natin ay sumisigla dahil lumalakas ang loob natin na makagawa ng isang bagay na hindi pa natin nagagawa habang tayo naghihintay. Totoo po yun. Ako nga, napakarami kong nagawa dito na dati hindi ko nagagawa Nagawa ko maghalaman, nagawa ko mag-video recording ng mga message. Hindi ko naman dati ito nagagawa. Napakarami ko ngayon nagagawa na hindi ko nagagawa noon. Habang ako'y naghihintay. Di po ba? Yun nga mga nasa preso, di ba? Yung mga preso sa bilangguan. Kahihintay na makalaya. Nakakagawa ng barko sa loob ng bote. Di ba? Ano ang magagawa natin ngayon? Ngayon tayo ay naka-quarantine. Tingnan po natin kung paano tayo pinalalakas ng Panginoon spiritually. Di ba? Imagine niyo si Joseph the Dreamer. Ang tagal ng pinaghintay niya dito sa bilangguan. At nung siya nasa bilangguan, dito lumabas yung kanyang gift of prophecy. Dito siya kinausap ng Diyos. At dito niya kinakausap ang Diyos. At habang sila nag-uusap ng Panginoon,
Inireveal ng Diyos ang lahat sa kanya. Hanggang sa magkaroon siya ng propesiya at nalugot ang hari sa kanya. Yung paghihintay ni na Pablo at Sila sa bilangguan, lumakas ang kanilang anointing. At habang sila nagpupuri sa Diyos, ay lumindol kaloob ng bilangguan, napatid ang kanilang tanikala. At doon ay marami ang nakakilala sa Diyos. Habang nakabilanggo si Juan dito sa isla ng Patmos, doon siya kinausap ng ating Panginoong Hesus upang maitala ang kapahayagan ng Panginoong Hesus. Kaya wag po nating babaliwalain itong mga nararanasan natin. Wag po natin itong kaiinipan sapagkat ang nararanasan natin ito ay isang himala ng Diyos sa buhay natin. Gumagawa ng himala ang Diyos sa buhay natin. Ang kalakasan ng Panginoon ang mangingibabaw habang tayo naghihintay. Dahil dito natin mas naririnig ang tinig ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Pangalawa, our hope will not dismay. Ang pag-asa natin ay hindi mabibigo. Ang sabi sa Psalms 130 verse 5, I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I do hope. Ako'y naghihintay sa Panginoon, naghihintay ang aking kaluluwa, at sa Kanyang salita ako ay umaasa. Kung bakit minsan nakakaranas tayo ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa ay dahil hindi ang ipinapagawa ng Panginoon. Kaya tayo nawawalan ng pag-asa. Mayroong ipinapagawa ang Panginoon sa atin habang tayo'y naghihintay ay hindi natin nagagawa. Kaya nawawalan po tayo ng pag-asa. Pero kung naniniwala tayo na habang tayo natitiwala sa ating Panginoon, habang tayo umaasa sa ating Panginoon, hindi po mabibigo ang ating pag-asa. Lagi pong nariyan yan. Ang physical na pangangailangan natin ay hinihintay natin at hindi ang pangangailangan ng kaluluwa. Laging ang isip natin doon sa mga bagay na kung saan ay makapagsasatisfy ng ating physical. Paano po yung spiritual? So, kailangan po natin na nasain itong spiritual na bagay sa buhay natin. Ano po ba ito? Yung mga pangailangan ng kaluluwa natin at ang ating spiritual. Itong pag-ibig, love, affection, emotion, reasoning, peace of mind, and joy. Ano ba ang needs ng spirit natin? Faith, worship, prayer, word of God. So ito yung asamin natin sa Panginoon. Huwag yung laging puro pagkain hanap natin, inumin ng lust of the eyes, lust of the flesh. Hindi na ako makapag-beach, hindi na ako makapag-gala, hindi na ako... Yun ang lagi nating hinahanap sa buhay natin. Yung mga gala natin, yung mga happenings natin, yung mga... Pero habang tayo naka-quarantine, hindi natin hinahanap ang Panginoon at yung gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Alam nyo, kapag lagi nating pinagbubulay-bulayan na salita ng Diyos, dito tayo pinalalakas ng Panginoon at pinalalakas ang pag-asa natin na darating sa buhay natin ang himala ng Panginoon sa buhay natin. Ang kalooban ng Diyos na matatapos ang paghihirap natin sa buhay. Si Joshua at ang kanyang mga kasama na mahabang panahon na naka-quarantine sa wilderness doon sa ilang, mahabang panahon silang naghintay sa gagawin ng Panginoon sa kanilang buhay. Hindi po sila nawalan ng pag-asa. After 40 years, sila po'y nakapasok sa lupang pangako. Hindi po nawalan ng pag-asa si Joshua. Maraming nawalan ng pag-asa, pero itong si Joshua, hindi po siya nawalan ng pag-asa. Hindi po siya nabigo sa kanyang pag-asa. Kaya wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Habang dito sa paghihintay natin na ito, dito tayo lalong lumalakas ang pag-asa natin sa ating Panginoon Diyos. Pangatlo, releases
God's blessing. Nasabi po dito sa mga awit 104 verse 27. These all wait for you, that you may give them their food in due season. What you give them, they gather in you. Open your hand, they are filled with good. Lahat sila'y umaasa sa iyo at nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Ayan. So number 3 releases God's blessing. Yung panahon na walang-wala na tayo. Yung panahon na kung saan ay naalala natin na ang Panginoon ang ating provider. The Lord is our provider in times of need. Dahil alam ng Diyos ang kailangan natin at napatunayan na sa mahabang panahon na kayang ipagkaloob ng Diyos ang lahat ng ating mga pangailangan. Na kapag habang tayo'y naghihintay, naniniwala tayo na hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon sa kanyang pangako na kaya niyang isupply ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi po ba? Yung blessing ni Lord talagang nag-uumapaw minsan. Hindi po ba? Alam nyo, may mga panahon talaga na walang-wala po tayo. Then dadating yung mga blessing sa buhay natin. Nakapagtataka, no? Dumarating panahon nakakapagbigay pa tayo sa iba. Totoo po yan. Ako po, naranasan ko yan. Nakapagbigay pa po ako sa iba. At naniniwala po tayo na ito ay nangyari din noong panahon ni Elias, na kung saan ay nakaranas ng gutom. Pinapunta siya sa babaeng balo doon sa Sarepta. At doon ay pinakain siya ng babaeng balo na ito. At ang buhay ni Elias ay naging pagpapala sa mag-ina na ito na kung saan ay nakaranas ng hirap ng kanilang buhay. Hindi po ba? Habang tayo ay naghihintay na may pagtitiwala sa ating Panginoon, ay alam nating gagawin ng Panginoon ang kanyang tungkulin para sa atin. Sapagkat ang gawain ng Panginoon ay pagpalain ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Nararanasan po ba natin ang mga pagpapala na ito habang tayo naghihintay? Meron na po ba nakaranas ng gutom sa inyo? Siguro naman ay wala pa. Ano po? Pang-apat, God is covering us. Psalms 59 verse 9, nasabi, I will wait for you, O you, His strength, for God is my defense. And then, Psalms 33 verse 20, our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. Ayan. Yung kaluluwa natin habang naghihintay sa Panginoon ay hindi nagiging emotional na lagi nalulungkot, kundi masigla tayo, hindi tayo natatakot sapagkat taglay natin ang kalakasan nagmumula sa Panginoon. Sa panahon ng paghihintay, ipinapadama ng Panginoon kung paano tayo iniingatan sapagkat tayo'y binalutan ng kanyang proteksyon, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang banal na dugo upang maingatan tayo sa pagdaan ng salot na ito. Kaya kung nais natin ang proteksyon, ang covering ng Banal Espiritu, matuto po tayong sumunod sa Diyos sa ating paghihintay. Habang si Haring David ay naghihintay na maluklok bilang hari, alam nyo, anumang tangka ng kaaway o tangka ni Haring Saul sa kanyang buhay, ang proteksyon, ang gabay ng Panginoon ay kanyang nararanasan dahil marunong siya maghintay. Hanggang sa dumating ang panahon na itinalaga siya bilang hari because he learned how to wait. And number 5, God save us. Nasabi sa Psalm 62 verse 1, truly my soul silently waits for God. Silently waits for God. From Him comes my salvation. Sa Diyos lamang
Naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Ayan, habang tayo naghihintay na humupa ang krisis na ito, ang pagliligtas ng Panginoon ay ating nararanasan. Di po ba? Hanggang ngayon, wala po tayong nararanasan na karamdaman. Wala po tayong nararanasan na mga tangka ng kaaway, sapagkat tayo po'y binalutan, iniligtas ng ating Panginoon. Binalutan ng kanyang protection. Katulad ng naranasan ni Noah at ng kanyang pamilya na habang sila ay naka-quarantine sa loob ng ark, naghihintay na humupa ang baha, nagabundok, at sa kanilang pananatili dito sa loob ng arko na ito, hindi po sila nagmadali na lumabas. Kaya sila po ay naligtas at pati ang mga hayop na kasama nila ay naligtas sapagkat natuto po silang maghintay. Ang paghihintay ay nakapagliligtas. They learn how to wait. Kaya habang tayo naghihintay, dito natin mararanasan ang kaligtasan ng ating Panginoon. Ipapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, wala po tayong dapat ipag-alala dahil ang pag-aalala ay hindi naman po ito makakapagpahaba ng buhay natin. Kung gusto nating lumakas at pagpalain sa krisis na ito, habang hinihintay natin ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin, bakit hindi natin ibigay sa kamay ng Diyos ang ating mga alalahanin, ang ating mga paghihirap, ang ating mga kabiguan, at ang ating mga kapigatian sa buhay? At alalahanin natin na mahal tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mahalaga ang buhay natin sa Diyos. Ipinagmamalasakit ng Diyos ang buhay natin sapagkat ang Panginoon ay puspos ng pag-ibig at ng kanyang kahabagan. Mga kapatid, alalahanin po natin ang katapatan ng Diyos na kailanman hindi kanya tinalikuran o pinabayaan dahil tapat siya sa kanyang mga pangako. Alalahanin mo ang kabutihan ng ginawa sa iyo ng ating Panginoon. Na bagamat tayo ay nagkasala, ay minarapat niya pa rin ipadala ang kanyang anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ganyan tayo minahal ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat naniniwala po tayo na habang tayo nagtitiwala at umaasa sa Panginoon, siya'y naging nariyan upang ipagkaloob lahat ng ating mga pangailangan. Kaya kapatid, habang hinihintay natin ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin, ay patuloy lamang tayong magtiwala at umasa na darating ang bagong umaga, taglay ang bagong kasiglahan at kalakasan na nagmumula sa Kanya. Ang sabi po sa Isaiah 40 verse 31, "They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings like an eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Pwede po ba nating sabihin sa Panginoon, "Lord, teach us how to wait." Or teach me how to wait. Panginoon, turuan mo po akong maghintay sapagkat alam kong dito mo ako palalakasin. Dito ko maaalala ang kabutihan mo. Dito ko mararanasan ang pagliligtas mo, kabutihan mo, ang covering mo. Sapagkat damang-dama ko sa aking paghihintay ang pagmamahal mo at pagpapala mo. Tayong lahat ay manalangin. Diyos, Ama, labis ang aming pasasalamat dahil sa kabila ng mga kahirapan na hindi namin inaasahan ay maalala ka namin habang kami ay naghihintay sa iyong gagawin sa aming buhay. Ipinagkakatiwala namin sa iyong lahat ng ito, Panginoon. Ngayong narinig namin ang mensahe mo ay nawala ang aming kabalisahan, ang aming paghihirap, ang aming kabiguan at kapigatian dahil naalala namin na mahal mo pala kami. Hindi mo kami kayang pabayaan, na ikaw ang patnubay namin
our great provider. At ang kaligtasan namin, kaya wala na kaming dapat ipag-alala dahil hawak mo ang buhay namin. Panginoon, dalayan ko ang mga tao na kung saan ay patuloy na nakinig sa mensaheng ito. Lord, dalayan ko, Panginoon, na ikaw ang manguna sa kanilang buhay. Maghari ka sa kanilang buhay at huwag mo silang pababayaan ng kanilang pamilya sapagkat hayaan mong maipakita mo sa kanila ang iyong pagnanais na marating nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Na matatapos ang mga ganitong sitwasyon at dadalhin mo kami sa isang kapaki-pakinabang na gawain, dadalhin mo kami sa isang paglilingkod sapagkat inihanda mo kami habang kami ay naghihintay sa iyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Palain po tayong lahat ng ating Panginoon. To God be the glory. Tayo naman po ay darako ngayon sa ating breaking of bread. Ang ating pong Holy Communion na kung saan ay ginaganap natin tuwing unang linggo ng bawat buwan. Ito ay ginagawa natin upang alalahanin ang ginawa na pagliligtas ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang hapag ng ating Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-aalala ng kagandahang loob ng Diyos sa pagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi lamang ito napapatawad ang ating mga kasalanan, kundi sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-isa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Maring pinapaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga bagay nito isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin natin mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng may buong kamalayan na tayo karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Tayong lahat ay dumako sa panalangin ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Sa mga oras nito, O Diyos, kami po ay buong pusong dumudulog sa iyo sapagkat nais naming ipahayag sa iyo na kami po ay nagkulang, kami po ay naging mahina sa maraming bagay, kaya naman patuloy na nakagawa ng kasalanan. Kaya sa mga oras na ito kami po yung patawarin at linisin sa aming mga sala. Naniniwala po kami na wala hanggan ang iyong pag-ibig at ito ay inialay mo sa bawat sa amin. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran ng lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Salamat sa iyong paglilinis. Salamat sa iyong banal na dugo na kung saan ay luminis sa aming mga buhay, sa aming mga pagkatao. Salamat sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan. Sa iyong kapurihan, karangalan, kandakilaan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang nag-iisang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo na kung saan ay ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang tinapay ng buhay, kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang sino mang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay ng buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino man kumain ng tinapay nito, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ang aking laman. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, bagamat kami po ay hindi karapat-dapat
Sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Hesus ay patuloy ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagsamba sa iyo. Pagpalain mo po ang tinapay nito upang ito'y maging pagpapala sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapirso ito. At sinabi, itong aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Narito naman ang katas ng ubas na kung saan ay simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na ibinubos sa bawat isa sa atin. Ang kanyang dugo ay tumigi sa bawat bahagi ng kanyang katawan sapagkat niloob ng Panginoong Diyos na ito ay gawin ng ating Panginoong Jesus alang-alang sa ikaliligtas ng bawat isa. Ang dugo nito tumigi sa kanyang ulo na siya ay suotan ng koronang tinik upang tayo palayain sa lahat ng sumpa na kahirapan sa ating buhay. Ang dugo nito tumigi sa bawat bahagi ng kanyang katawan na ito'y paluin, latiguhin, nung ito ay bugbugin. Ang dugo na ito ang luminis sa atin upang tayo ay alisin sa lahat ng sumpa ng karamdaman. Ang dugo ng Panginoong Hesus ay tumigi sa bawat kamay niya, sa kanyang mga paa, sapagkat nais ng Panginoon na tayo palayain sa lahat ng gawa ng kasalanan at ang mga panlilinlang ng kaaway sa ating buhay, sa mga pandaraya ni Satanas sa ating buhay. Palayain ang ating mga kamay sa pagkagapos ng tanikala ng kaaway, maging ang ating mga paa ay magkaroon ng kalayaan upang tayo'y makalakad ay sa tuntunin ng ating Panginoon. Nung siya ay sibatin sa tagiliran at lumagos sa kanyang puso, ay ipinagkaloob ng Panginoon na tayo tubusin sa lahat ng ating mga nakaraan kalungkutan sapagkat tayo'y nagkaroon ng mga emotional damage. Kaya naman ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang pusong nawasak upang ang ating puso ay mabuo sa kanyang harapan. At ang dugo nito'y inialay sa bawat isa sa atin. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kaloob. Ang dugo ng Panginoong Hesus na tumigi sa krus ng Kalbaryo ang siya nagugas ng aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihandog namin sa iyo ang aming mga pagsambat pasalamat bilang sanghaing buhay para sa kalulwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nasabi sa banal na kasulatan, matapos na maghapunan, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aala-ala sa akin. Atin pong ibahagi ang tinapay at ang katas ng ubas at tayo po ay sama-sama at sabay-sabay na kakain at iinom ng katas ng ubas. Yes, O Lord. Bahagi po natin ang tinapay at ang katas ng ubas. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Ikaw ang Diyos na dakila sa Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Inaalala namin ang iyong kabutihan. Inaalala namin ang iyong pag-ibig. Ang iyong kamatayan at muli mong pagkabuhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya ng kaligtasan sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Tayong lahat ay tumayo, tayo ay manalangin. Panginoon, narito, O Diyos, sa aming mga kamay ang simbolo ng inyong katawan at inyong banal na dugo. Dalangin po namin na ito yung pagpalain bago namin tanggapin, kainin at inumin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang buhay mo'y kaloob mo sa amin. Ang iyong kapangyarihan ay patuloy naming nararanasan.
ang kabanalan at ang katwiran ay patuloy mo pong ipinagkaloob sa bawat sa amin upang maging karapat dapat kami sa iyong harapan. Salamat sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa iyong buhay na inialay sa amin. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Inaalala po namin ang lahat ng ito sapagkat ikaw ang nakaloob ng buhay para sa amin, namatay at muling nabuhay upang maranasan namin ang kapatawaran at ang buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa iyo. Pagpalain mo ang bawat sa maging mga bagay na ito sa iyong kapurihan, karangalan, kadakilan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabay-sabay nating kainin ang tinapay. Sabay-sabay nating inumin ang katas ng ubas. Tayong lahat ay manalangin. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos, naway lubusan kaming pabanalin ng aming Panginoong Diyos na nagbibigay sa bawat sa amin ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo naming katauhan, ang amin pong espiritu, ang kaluluwa at ang katawan hanggang sa pagparito ng Panginoong Kristo. Tapat ang tumawag sa bawat sa amin at gagawin niya ang lahat ng ito sapagkat ito ang pangako ng Panginoon sa bawat sa amin. Sumaamin nawa ang kagandahang loob ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, at amen. God bless you all. Maraming pong salamat. At habang nililikom po ang kupita, ay patuloy nating damhin ang banal na presensya ng ating Panginoon sapagkat naniniwala po tayo na siya po ay laging sumasama sa bawat isa sa atin. At naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Muli niya tayong pagsasama-samahin sapagkat nais ng Panginoon na ang kanyang pamilya ay patuloy na pagsama-samahin ng ating Panginoon at hindi niya hahayaan na tayo manatiling nagkakahiwa-hiwalay. Tayo pong lahat ay dumako sa ating panghuling panalangin. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, we know that your grace is sufficient for us and nothing can move out our faith because you already built it up in our heart. We know that waiting is so difficult to handle this time of crisis. But in your presence, O Lord, and in your power, nothing is impossible. You can do everything for us, and there is always a solution whatever difficulties in life we encounter. Our hope is in you, Lord. Our strength and wisdom you had given to us is our defender to overcome all the works of the enemy in our lives. We will hold on to our faith and in your love, because nothing can separate us from the love of God, even this crisis of COVID-19. Even tribulation or distress or persecution or famine, because the love of God empower all these things. Our God is the most powerful God in heaven and on earth. You are our God, our good Lord, who saved us to this rotten world. We will hold on to your word and promises, and we will declare that we are more than conqueror, because the Lord our God is our strength. Thank you, O Lord, for all the blessing that you have given to us. We entrust everything to your name forever. All the glory and honor and power belongs to you, Almighty God, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa magitan ni Jesucristo na ating Panginoon at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa Kanyang kalwalatiang kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. God bless you all.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. To God be all the glory forever and ever. Hallelujah. God bless you all.